po ay Marso. Okay na ba itong sound natin, Pastora? Okay na po, ayan. Okay na po sa inyo sound? Ayan. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Marso. Okay? Ayan, March na po. At nawala na po tayo sa buwan ng mga puso. Wala muna po tayo sa buwan ng mga puso. At salamat sa mga bulaklak. Salamat sa mga pagtitrip. Sa ating mga kapartner sa buhay. Ayan. Kagabi po kami, ang inyong lingkod ay nagsalita sa isang couples night post Hearts Month celebration, mga couple, may mga 25 couples ang nagkatipon dyan po malapit sa terminal sa Lancaster. It's a big church and we're so blessed to have shared the gospel sa mga taga-Lancaster kagabi. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Welcome sa Paterog family. Nandito ulit sila, Sheila. Ayan. Si nanay mo, asan na? Di wala ka na sa Iloilo ko ba? Ayan. Pray ng Diyos. Amen? Amen. Alright, ang ating pong mensahe sa buwan na ito ay the overflowing grace of God. Ayan po yun. Dapat po mag-overflow ang grace ni Lord. Amen? Amen. At mag-overflow sa buhay ko ng mga anak ng Diyos ang biyaya na yan ng Panginoon na sa atin. Now, ang topic po natin, next slide, ay the extravagant giving to God. Paano po ba mag-overflow ang biyaya ho ng Diyos? Ito po ang ating pag-uusapan. Dapat po may extravagant na pagbibigay sa Diyos. Extravagant. Meaning po, extra na giving. Extravagant giving to God. Ang tanong, kailan po nagiging extravagant ang pagbibigay? Ito po, sasagutin natin ang mensahe ng Lord na galing sa puso niya, nilagay sa puso namin para isalin ng Diyos sa puso ninyong lahat. Ang mensahe na to na paano nga ba maging extravagant? Yan, sa pagbibigay. Hindi naman po ang tayo ay extravagant sa lahat ng bagay. Extravagant tayo sa pagdadamit. Extravagant po tayo sa pagkain. Marami po pwedeng paggamitan na salita ito. Pero sa pagbibigay sa Diyos, kailangan po extravagant din tayo. Amen. Dahil ito lang po ang way para mo mag-overflow ang biyaya ng Diyos. Ito lang ang way, no other way but this one. Kapag tayo mag-extravagant ang giving God to God, din lang po mag-overflow ang biyaya ng Diyos. Now, next slide. Mayroon po ba, Pastor, sa Biblia na mga taong nagbigay sa Diyos ng extravagant? Meron po ba? Marami po. Pero may ilan lang po akong babanggitin. Una, si Abel. Si Abel po ay isa sa mga anak ni Adan, ang unang tao na nilikha ng Diyos, ng pamilya. Si Abel po, nung mag-alay siya sa dambana na gawa niya, nag-alay doon sa dambana na gawa niya, ng alay sa Diyos, ang kanyang bigay na alay ay may pa-extra. Kaya po extravagant yung giving ni Abel. Kaya nga po galit na galit si Cain. Na po, sobrang inggit ni Cain. Kaya dahil sa nainggitan ni Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid, si Abel. Kaya ito pong extravagant giving na ginawa ni Abel, na nung siya'y nag-alay sa Diyos, ang Diyos po, ang usok ng kanyang alay ay tinanggap ng Diyos sa langit. God was so pleased. Kaya nga po, pagbibigay ng extravagant,
napiplease ang Diyos. Hindi lang po si Abel, si Abraham. Si Abraham po ay nagbigay ng 10% ng lahat ng kanyang ari-arian sa Diyos. Ito po, kanino ibinigay ang kanyang 10%? Kay Melchizedek. Melchizedek. Tama ba pronunciation ko? Sa Hebrews chapter 7, nakasulat po yan 1-5. Ang sabi po, this Melchizedek was king of Salem and priest of God the Most High. Sabi dito, he met Abraham returning from defeat of the kings and blessed him, and Abraham gave him a tenth of everything. Take note po ninyo yung salitang, Abraham gave him a tenth of everything. Yan. So ito po ay, kung wala itong Hebrews 7, 1-5, ako po kumbinsido na ang tithing ay nasa Old Testament, lipas na. Pero binanggit po ng author ng Hebrews, kayo tayo dito ay naniniwala pa rin sa tithing. Marami pong nangangaral na ayaw na ng tithing. Marami simbahan ang inaayawan na ang tithing. Pagbibigay ng ikapo. Pero kung tayo po ay naniniwala sa Biblia, kagaya dito sa Hebrews na sinulat sa atin, nagdinala sa atin ang mensahe nito, dapat yakapin natin po ang pag-iikapo. Andiyan ba mga anak ng Diyos? Amen. At hindi lang po sa pag-iikapo, susubrahan pa. Ang Diyos po ay hindi nalulugod lang doon sa required. Kung hindi gusto ng Diyos, mas extra pa doon sa required. Andiyan ba mga anak ng Diyos? Amen. So ito po ay nasa Bible. Na si Abraham po ay nagbigay ng kanyang 10% ng lahat ng kanyang kung anong meron siya. At ang binigay niya, pinagbigyan niya ng kanyang ikapo ay si Melchizedek. Yan. Yung name na to ay very, hindi ho, si Melchizedek po ay tinawag na King of Righteousness. Siya po ang King of Salem, means King of Peace. Siya po ay walang mother, walang genealogy, walang father na nakarecord sa Bible, without beginning of days, end of life. At siya po resembling the Son of God. And he remains a priest forever. Yan po si Melchizedek. Ang kanyang katulad ay si Jesucristo. At si Abraham nagbigay ng ikapo kay Jesus. Dito po sa sinulat na ito sa Book of Hebrew. So tayo po naniniwala, pinagpala si Abraham because of what he did. Ginawa niya mas higit pa, pero nag-umpisa sa basic. Ang buhay mo ni Abraham ay pinagpala. Nagbigay din po si Abraham ng extravagantly sa pamangkin po niyang si Lot. Ito po yung nakarecord sa Genesis 13. Sabi ni Abraham, Lot, pamangkin ko. Tinawag niya pamangkin niya. Nag-aaway yung ating mga alagang hayop at saka yung baga nag-aalaga ng mga hayop natin kasi sa dami ng kanilang hayupan. Mga hayop po yun. Mga hayop. Nag-aalaga, nag-aaway. Sabi ni Abraham sa pamangkin, anak, pamangkin na ka. Mabuti pa. Maghiwalay na tayo para hindi mag-away-away yung ating mga alaga at tagapag-alaga. Sabi ni Abraham, pamangkin ko, ikaw na ang maunang pumili ng lugar kung saan ka pupwesto. Sabi ni Abraham, lahat ng yan ay akin, pagkaari ko yan, lahat. Pero pamangkin kita, ikaw ang unang pumili. Si Lot, alam niyo po, pinili niya yung pinakamaganda. Yung maraming damo, malapit sa syudad, malapit sa grocery, malapit sa biyaya, malapit, kitang-kita niya.
Ang ganda ng lugar na pinili, walang itinira sa angkel. Grabe, no? Ang tinira sa angkel Abraham niya ay puro disyerto. Para sa kanyang mga hayos, matalang pamangkin lang siya. Pero si Abraham po ay may pusong mapagbigay. Extravagant magbigay. Nandiyan ba kayo? At alam niyo po ang nangyari? Walang natira kay Abraham, puro disyerto, puro batuhan. Pero tingnan po ang pangyayari lahat. Si Abraham, patuloy pa rin pinagpala, nino ng Diyos. Ay si Lot, anong nangyari? Si Lot, dahil siya ay nahilig doon sa kalayawan ng Sodoma and Gomorrah. Si Lot, ang ginawa? Dahil masama ang syudad na to, sinunog, winasak ng Diyos kasama ang pamilya, ari-arian ng pamilya ng kanyang pamangkin si Lot. At si Mrs. Lot, noong binisita ng dalawang anghel ng bahay nila sa Sodoma, at nagsabi, wawasakin ito ng Diyos, sabi ng dalawang anghel, dahil lulusubin ang bahay ni Lot ng mga bading. Re-rapen yung dalawang anghel, ng pogi, mapuputi. Lulusubin ng mga kalalakihan ang bahay ni Lot. Dahil may bisita, nakita ng mga tao, may bisita si Lot, ng poging dalawa, yun ay mga anghel. Lulusubin ng mga kalalakihan. Ang sabi ng dalawang lalaking anghel, kapag sinabi kong takbo, takbo tayo. At sabi niya, pag tumakbo tayo palabas ng syudad, walang lilingon. So, palusog na yung mga lalaki, hinahabol ay kapwa lalaki, ay galing doon sa lugar ng Sodoma at Gomorrah yung Sodomite na kasalanan na hanggang ngayon. Kaya maraming HIV is because of that. Alam mo yung sakit na HIV? Mahirap gamutin yan. Yung salita niya, galing yan sa Sodoma and Gomorrah. Nung lulusubin na sila, sabi ng anghel, takbo! Takbo sila, pamilya nilo. Kasama yung dalawang anghel. Takbo yan. Si Mrs. Lot, na mahilig sa material na bagay, hindi makatiis. Dahil nakalimutan niya ang kanyang, ang tawag nito? Ikaw, nakalimutan niya ang kanyang kwintas, nakalimutan niyo mga pulseras na ginto. Kahit sabi nga, wala kayong bibit-bitin. Nung tumatakbo si Mrs. Lot, naalaala niyang kayamanan, nilingon niya. Anong nangyari kay Mrs. Lot? Naging asin. Saan nauwi ang kayamanan ni Lot? Sa wala. Si Abraham, ano nangyari? Lalong yumaman. Kaya sa extravagant giving, kahit mga taong nananamantala sa iyo, mataong yun, hindi pagpapalain. Pero pinagsamantalahan dahil sa kabaitan, lalong pagpapalain. Talagang nga natin ang Diyos. Kaya po ang kasaysayan yan. Next slide po. So ito po, ang ating story ngayong umaga, ang extravagant giving ni Hannah sa Diyos. Ilalahon niyo ito siguro. Ito po yung naka-record sa 1 Samuel chapter 1, verses 1 to 28. Yan po. Ang verse 1 to 8, si Hannah po dito ay isa sa dalawang asawa ni Elkanah. Si Elkanah po ay isang Hudyo, pure Hudyo. Ang asawa ko niya ay dalawa. Noong panahon kasi po, baka malito tayo, ay pwede sa mga Hudyo, pinahintulutan ng Diyos ang mga Israelita na kumuha ng dalawang mapapangasawa. Pwede isa, pwede dalawa. Polygamy ang tawag doon. God allowed it to happen during the time na sila po ay pinamumunahan ng Diyos dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Pangalawa guys, mas madami po ang population ng mga babae noon kaysa mga lalaki.
Ang babae noon, pagka walang asawa, gagiging prostitute. Nung panahon yun, pag ang babae walang asawa, pinagbibili ang katawan. Kaya kaysa maging prostitute, inallow ni God na magsilbi sa isang tahanan. Pero may number 1, number 2, at may number 3. At may schedule. May responsibilidad na malinaw sa loob ng bahay. Ganyan po ang patakaran noon ng Diyos. At si Elkanah po ay 2 ang asawa. Pangalan ng isa ay si Penina at yung isa ay si Hana. Sa ibang salita po, Ana Siguro Pampanga ito, Pampango. Tinanggal yung H. Kaya Ana na lang. Pero totoo pangalan niyan ay Hana. Ayan, si Hana. 2 asawa ni Elkanah. Sino po? Si Hana at saka si Penina. Ayan. Ang problema po, si Penina ay may mga anak. Ngunit si Hana, baog. At itong si baog na si Hana, palaging tinutokso ni Penina. At itong panunuksong ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan kay Hana. Basahin po natin. Next slide dito po sa 1 Samuel chapter 3 verse 8. Ang sabi po rito, taon-taon pumupunta si Elkanah at ang sambahayan niya sa Shiloh upang sumamba at maghandog sa Panginoong makapangyarihan. Ang 2 anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas, ang mga pari ng Panginoon sa Shiloh. Sa tuwing naghahandog si Elkanah, hinahati niya ang ibang bahagi ng kanyang handog para kay Penina at sa mga anak niya. Pero doble ang bahagi ay binibigay niya kay Hana dahil wala na pong anak. Dahil mahal niya ito kahit hindi siya nagkaanak. Dahil ginawa siyang baog ng Diyos. At dahil hindi na siya magkaanak, lagi siyang iniinis at inihiya ni Penina na kanyang karibal. Ganito ang laging nangyayari taon-taon. Sa tuwing pumupunta si Hana sa bahay ng Panginoon, iniinis siya ni Penina. Hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. Sinabi ni Elkanah sa kanya, bakit ka umiiyak? Bakit ayaw mong kumain? Bakit ka malungkot? Sabi ni Elkanah, mas mahalaga pa ba para sa iyo ang 10 anak kaysa sa akin? Ganun kamahal ni Elkanah si Hana. See that? At yun nga po, lungkot na lungkot itong si Hana. Tinutokso, binubuli ng other wife ni Elkanah. Ano kaya solusyon na ginawa? Ano kaya ginawa ni Hana para mawala ang kanyang kalungkutan? Subaybayan po natin na number 2, next slide. Ang ginawa ni Hana po ay nanalangin. Andiyan ba kayo? Amen. Nanalangin na pray. In 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 18, ito po nangyari. Sa kanya, ito po muna ang summary. Sa kanyang pighati, nanalangin si Hana ng may katapatan sa templo. Nangako siya, nag-pray siya sa templo, nangako siya, kung bibigyan ng anak na lalaki, sabi niya, iaalay niya ito sa Panginoon habang buhay. Yan. Akala ni Eli na nagpipray itong si Hana, akala ni Eli na saserdote o pare, si Hana ay lasing. Si Hana ay lasing. Lasing pala. Lasing. Ayan. Ngunit ipinaliwanag ni Hana sa saserdote na hindi po ako lasing. Matindi lang po ang pagdaing ko sa Diyos, sabi ni Hana. Yan. So, sa prayer po natin, pwede nating hamunin ang Diyos. Kung tayo may matinding pangangailangan, matinding kabagabagan, sa Tagalog yun, tama, matinding kabagabagan.
Tama ba ako? Ah? Matinding anxiety or worry. Ang gagawin natin pag-pray. At sa prayer po, samahan ng panata. Yan. Ano yung salitang panata? Pledge or faith promise. Isang panata, isang pangako, isang pledge. Ano kaya ang pledge na ginawa niya? Basahin natin. Dito po sa verses 9 to 10. Ito po yung ginawa ni Hannah. Minsan, pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shiloh, tumayo si Hannah at nanalangin ng umiiyak. Sa labis na kalungkutan, nakaupo noon ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. Nangako si Hannah sa Panginoon, sinabi niya, ito po yung panalangin niya, O Panginoong makapangyarihan, sabi po yan ni Hannah, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag ninyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod. Maglingkod sa inyo sa habang buhay niya. So yung anak na ibibigay ng Diyos, ibibigay niya sa templo, ang ibig sabihin. At itong anak niya ay maglilingkod habang buhay sa Diyos. At bilang tanda, sabi pa po dito, ito yung panata. At bilang tanda ng lubos niya pagsunod sa inyo, sabi ni Hannah, hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok. Bilang tanda, hindi ko pagugupitan ang kanyang buhok. So hindi lang po si Samson ang mahabang buhok. Sino pa ba yung isa? Hindi lang po din. Sino po yung mga judges sa Bible na mahabang buhok? Ito po, pangalawa pala si Samuel sa Bible. Dahil sa pinangako yun ng kanyang nanay. Na kapag binigyan ng Diyos at yung hinihingi niyang anak na lalaki, pag binigyan siya, ilalagay niya at ibibigay niya sa templo, maglilingkod sa Diyos, at hindi niya ito pagugupitan. Yan. Ito po ang panata. Ito po yung kasama sa prayer niya na bukal sa puso na may panata. Ano ang panata? Ang anak na ibibigay ng Diyos sa kanya, ihahandog din niya balik sa Diyos. At pangalawa, bilang tanda, hindi siya gugupitan ng buhok. Yan. So, ang blessing na ng lingkod ng Diyos ay importante rin. So, naniwala po dito si Eli, ang saserdote si Eli. And verse 17, ang sabi po dito ni Eli, dahil sabi nga niya, hindi ako lasing, sabi niya, sige, umuwi ka ng mapayapa, sabi ng saserdote. Sana ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa kanya. At sumagot si Hannah, salamat po sa kabutihan ninyo sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at kumain at nawala na ang kanyang lungkot sa kanyang mukha. Yan. So tandaan mo ninyo itong salitang mga nakatilaw na highlight. Yan. Una, kapag may blessings na, importante po yun, no? Ipinaalam sa lingkod ng Diyos. Yan. Pinaalam ang kanyang hinaing na pinarinig sa lingkod ng Diyos. At ang lingkod ng Diyos nagbigay ng blessings. Meron tayo may mga panata sa Panginoong Diyos, hindi mo dapat sinusolo ang panata mo. Pinababasbasan mo sa lingkod ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Amen. Yan, nasabi po ni Eli, magkaroon ng mapayapang buhay. Sabi nito, umuwi ka, mapayapa. Yun ang basbas, umuwi ka na, mapayapa ka na. Huwag ka na mag-worry, huwag ka na malungkot, kahit ikaw ay tuksuin pa, kahit ikaw ay ibuli pa. Maging mapayapa ka lang. Ang dalawa mga ng Diyos. Talubugan niya yan. Pangalawa,
Letter B, sabi dito, sagot ni Hana, magpasalamat. Sabi niya, pasalamat po. Salamat po sa kabutihan ninyo sa akin. So, ang taong may panata at may panalangin masidhi, siya ay marunong magpasalamat. Wala pa man yung biyaya at tugon ng Diyos, nagpapasalamat na siya. Kaya dito po, siya ay kailangang magsaya. Magsaya. Bakit? Dahil tutugunin na ang kanyang prayer na may panata. May proseso po ang pagkamit ng biyaya ng Diyos. Ito po yung ginawa dito sa verse 17. May proseso. Hindi mo basta-basta mag-pray kung mayroong panata, may hamon na gagawin tayong prayer sa Diyos. Amen. Hindi ho basta-basta. Ialaw natin magproseso sa buhay natin itong hinihingi natin sa Diyos. Kung minsan po, taka tayo, bakit hindi ako tinutugon ng Diyos? Dahil hindi siguro ayon sa gusto ng Diyos ang ginagawa ng proseso sa buhay. Alam kasi ng Diyos kung anong laman ng puso mo bago mo pahingin. Alam ng Diyos ang iniisip mo kahit hindi mo pa sinasabi. Alam na ng Diyos yan ang motibo ng buhay mo. Amen. Alam na ng Diyos. Ay number 3, next slide. Ano kayo nangyari? Ang sagot ng Diyos at ang pagsilang ni Samuel. Ayan na po yun. Tinugon ng Diyos si Hana. Kasi tama yung proseso na ginawa niya. Tinugon siya ng Diyos. At nagbuntis siya at nanganak siya. Ang anak ay pinangalanan nilang Samuel. Yan. Ang batang si Samuel noong panahon ng 8 araw, dinala agad yan sa templo. At dinidicate yan, purification yan sa tabernakulo ng Diyos si Samuel. Yan na yun. At saka mula sa pagka-baby at lumaki na bata, itong si Samuel, hindi nakakalimutan ni Hana ang pangako niya. Andiyan ba kayo? Amen. Inaalagaan na ang bata na ito na si Samuel ng paghahanda na ito turn over niya sa Diyos, sa templo, ang bata ito, sa paglilingkod. Dinala ang bata kay Eli. Nung huling itong Rahel ay nasa edad na 7 o 8 taon, na hindi na po ito alagain, kundi pwede na pong maglingkod, tumulong. Kasi ang hangarin maglingkod. So ang 8 taong bata, ng panahon yun, ay pwede nang tumulong sa templo. Kaya ang mga bibigay natin paglilingkod sa Diyos, yun ang marunong tumulong, hindi para pa siya tulungan, kundi tumulong. Hindi pwede magbigay ng mga immature na kabigatan sa simbahan, kundi ibibigay mo sa simbahan, maging kapakinabangan ng simbahan. Did you hear that? Amen. Kasi yan po ang purpose. Binigay ni Hana ang kanyang anak, pwede nang makatulong kay Eli, kay sacerdote Eli. Ito po ang picture. Tingnan nyo. Next slide. Maliit. Ayan, inalagaan ni Hana. Lumaki na siya. Pero dinadala din po niya yan sa templo. Nakikita niya, pero hindi po niya iniiwan. Noong lumaki na ito, at yan po, siguro mga 8 taon yan, o siya, o 10, we don't know, walang record. Pero ito pwede nang maglingkod. Kaya nung si Samuel minsan ay natutulog, may boses na nagsalita, Samuel, Samuel, Samuel. Aba, paano agad yung bata? Punta kay Eli. Sabi niya, tinatawag niyo po ba ako? Akala ko ni Samuel, may pagagawa sa kanya ang saserdote. Hello? Masuruing bata. Sabi ni Sacerdote Eli, wala, hindi kita tinatawag. Bumalik ka sa tulugan mo, tulugan yung bata. May boses ulit. Samuel, Samuel, Samuel. Bangon na yung bata. Punta ulit kay Eli. Inuutos ko pa kayo. Sabi ni Sacerdote Eli, wala. Balik ka. At kapag tumawag ulit, sabihin mo, kasi alam na ni Sacerdote Eli na tumatawag sa kanya ay sino? Diyos.
Ang ganda, no? Yan po ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang gagamit. Hello po, hello. At mapalad dito si Hannah, nagkaanak ng Samuel na parehong may puso para sa Diyos. Para sa Diyos. So yun po ang extravagant na binigay ni Hannah sa Diyos. Ayaw ba nating ibigay nag-iisa nating anak? Pwede magbigay ng pera. Pwede tayo magbigay ng ari-arian, mag-donate. Ano-ano pa ang bagay pwedeng i-donate sa Diyos extravagantly. Pero ang anak na nag-iisa, mukhang mahirap ibigay. Pero kay Hannah, madali. Tinulungan pa niya yung bata kung paano maglingkod sa Diyos. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Siguro po ang hirap nito. Yearly, pumupunta sila sa templo. Nagkikilikilita ko si Hannah, may bitbit siya pasalubong sa anak. Andiyan ba kayo? May balot-balot siya tinapay na bagong luto sa oven. Mayroon siyang ginawang palaman na napakasarap. Para sa anak kay Samuel. At taon-taon yun ang ginagawa. Kasi taonan lang silang magsimba doon. Malalayo ang kanilang bahay sa templo. Sila sa Galilea, dadaan sa Samaria, pupunta na sa Jerusalem. At marahil ng panahon ito, wala pa ang templo sa Jerusalem, marahil nasa Samaria pa sa Shiloh. Dahil kakagagaling itong tabernakulo doon sa disyerto. Wala pa po, si David lang po, no hari si David, itinransfer lang po ito sa Jerusalem, sa Judea. At kita ho ninyo, yung si Samuel, binibisita ng nanay na si Hannah na dinadala yearly na maraming pasalubong, lumaki. Naging propeta, naging hukom ng, wala pa kasing hari noon. Si Samuel po naging huling hukom. Ang hukom po ay marami po, si Gideon, si Samson, si Deborah, at isa na po itong si Samuel. Yan po, yung mga hukom bago magkaroon ng hari ang Israel. Kasi ang mga tao nang hihingi na ng hari. At si Samuel po ang ginamit ng Diyos. Ang unang ibinigay na hari ng mga tao sa Diyos ay sino? Si King Saul. Pero masamang hari si Saul. Inaway pa niya si Propeta Samuel. Hindi si Saul si King Saul sumusunod sa propeta ng Diyos. Hindi sumusunod. Kaya sabi ng Diyos, maggagawa ka ng another na option na maging hari. At sino sumunod? Si David. Si David po ay naging mabuting hari, naging masunurin kay Samuel na propeta ng Diyos. Si Samuel din ang nagbuhos ng langis kay David. Nung si David, pinapunta si Samuel ng Diyos sa pamilya ni Jesse. Doon ka pumunta kay Jesse, doon ka kumuha ng kapalit ng masamang hari niyan si Saul. Pumunta si Samuel. Tinatawag ni Samuel kay Jesse ang mga anak na lalaki, pumila. Ang gagandang lalaki. Ang sabi ng Diyos, huwag kang tumingin sa itsura. Tumingin ka sa puso. Tinignan. Sabi ng Diyos, wala dyan. Sabi ni Samuel, Tatay Jesse, wala na bang iba kayong anak na lalaki? Sabi ni Tatay Jesse, mayroon isa, nandun sa pastulan. Nagpapastol ng mga tupa namin. Sabi ni Samuel, pwede bang tawagin mo? Tinawag. Ang sabi ng makita ng propeta Samuel, sabi ng Diyos kay Samuel, iyan ang magiging sunod na hari ng Israel. Ang Diyos po hindi nakatingin sa itsura. Maliit lang na lalaki si David. He was a boy, something like that, a boy. Pero pinagkatiwalaan magpastor ng mga maraming tupa ng pamilya. So yan po ang buhay ni Samuel. Nabigay ng nanay
maglingkod sa Diyos. Kami po, anim kami lalaki sa bahay. Nakahiga lang kami sa sahig na kawayan. Sunod-sunod panganay, sumunod. Ako po'y pang-apat sa mga lalaki. Yung bunso namin, si Bishop Joshua na taga New York. Ang pinakahuli na lalaki. Sa gabi, hating gabi. Ang nanay ko nagpipray, nililihas kami mga lalaki. Ang nanay ko ay magpanalanginin. Pinagpipray kami hating gabi, isa-isa, sinasabi ang pangalan at ang kanyang iwan, ang wika ng nanay ko nasa heaven na ng nanay 7 years ago. Sabi ng nanay, Panginoon Diyos, Panginoon, ito mga anak kong lalaki ito na may takot sa Diyos, may takot sa iyo. At gawin mo sila mga lingkod mo, Panginoon, gawin mo sila mga pastor. Amen. Marinig ko yun, ako siguro yung mga 6 na taon o 7 taon ako bata. Masabi ko sa nanay ko, dahil kami kalabaw baka ng panahon na yun. Hindi ng 10 o 15 mga kalabaw namin. Yung isa nga doon sa inggit ng kapitbahay, tinaga ang paa. Dito, sa gilid-gilid dito. At yung naman pinakamatabang paborito naming alagaan. Wala nagawa tatay ko, pinakatay. Nung kinatay, binigay sa mga kapitbahay. Kasi gusto na siguro kumain ng karne kalabaw. Siguro, hindi namin alam gabi. Nung marinig ko, ng nanay na nag-pray, gawin mo sila mga pastor. Sabi ko, pastor? Nagpapastor na nga kami mga kalabaw? Anong pastor? Si bata ko po talaga. Pero ang nanay ko, ang prayer niya, iba ang kanyang tinutukoy. At totoo, kaming 6 na mga lalaki, halos 4 ang tinawag ng Diyos maglingkod sa kanya. Pero kaming 3 lalaki ang naging full-time manggagawa para sa Panginoon. Kaya mapalad po mga magulang, ibigay niyo ang inyong anak sa Panginoon. At gagamitin niya, hindi natin alam kung paano at bakit. We really do not know. Isa yan sa mensahe ngayon, sa ating buwan may mensahe, na extravagant na magbigay sa Diyos. Hindi lang pera, pati buhay ng ating mga anak at pamilya ibigay sa Diyos. Amen. Bakit? Dahil mag-overflow ang blessing at biyaya. Amen. Sa buhay nitong dalawang nauna isang kuya rin gapo na pastor na kinuha na rin ng Panginoon. Ang mga anak ng dalawang lalaki, pastor din po. Ngayon, may hawak na simbahan na inumpisa ng aking kuya sa Rojas. Ay, madami si Pastor Reynans, gapo ang pastor. Dumadami sila. May building, may lupa. Itong aking sumunod sa akin, na ngayon nasa New York, hindi graduate ng high school. Pero naging bishop, umikot sa buong mundo, nangangaral at nangkol kay Kristo. Bishop, madaming inoordinahang maging bishop ang aking kapatid na taga-New York. So I'm proud of him so much. Hindi ko natapos siya ng high school, pero ginamit ng Lord. Kung ibigay niyo ang inyong mga anak sa Lord, siya ang gagamit, hindi naman capacity at tinitig ng Diyos. Siya ang Diyos ang gumagawa ng ability at capacity na kung saan at paano niya gagamitin ang sila. Ito yan. Kaya, extravagant po ang magbigay ng anak sa Diyos. At ang Diyos, ipapa-overflow niya ang biyaya. Ikukumpara ko yan sa inyo. No? Ulitin ko to. Nanay ko may kapatid. Yung kapatid na bunso, kasi 4 lang sila puro babae, bunsong kapatid ng nanay ko din ko, ang napangasawa kinuha ay Iglesia ni Cristo.
apat silang magkapatid. Yung bunso, hindi ho tumanggap sa Diyos kay Kristo. Ang tinanggap relihiyon, Iglesia ni Kristo. Nagkaanak ng panganay, ang panganay na babae, nakapangasawa, naging Kapitan del Barrio. Alam niyo nangyari doon sa asawa, sa isang ko, anak ng tiyahin ko. Sinunog ng asawa na kapitan. Sinunog. Ang lahat ng lalaking anak ng tiyahin ko, puro lasinggero at sigarilyo doon, sigarilyo dito. Kasi sa iglesia, wala mabawal ang sigarilyo. Bawal ang sigarilyo. At pag-iinom. Lahat ng lalaki, halos ng mga anak ng tiyahin ko, nabilang ko. Yung iba ko, dahil sa pagnanakaw. Yung iba po, hindi ko ay wanted ng pulis dahil sa maraming kaso. Wala ni isa sa kanila gumraduate ng high school. Dahil puro balasukas. Kumpara mo sa pamilya ng nanay tuding ko, 8 lang ang buhay kami magkakapatid. Dahil yung iba po sa 12 ay mortality, nawala. Yung 8 po kaming nabuhay, may 34 na apo ang nanay tuding doon. Yung panganay siya sa magkakapatid na 4 na babae. 34. Alam ko sa inyong 34 na mga apo ng nanay ko, tuding mga pamangkin ko, halos lahat professional. Wow! Amen. Bakit? Kasi may nanay na nag-pray over, na ipagkaloob ang pamilya at magiging kapamilya later ng kanyang buhos ng bayan. Amen! Ay binuhos yung overflow yung blessing. Yung, alam niyo ba, itong darating na Friday kami pupunta ng Pangasinan sa Manin, mas kapatid ko na babae na may anak na nagtatrabaho sa Saudi, supervisor ng isang napakalaking general hospital ng Saudi. Si po ay nagdo-doctorate sa nursing. Magpo 40 years old, sabi sa amin, dito punta kayo sa amin sa bahay sa Pangasinan. Sa Sabado, dahil birthday ko, 40 years old birthday. Magkakatay tayo ng baboy, magkikita-kita tayo. Sabi nung aking pamangkin. Sabi ko, sige, punta kami mag-asawa. Pero ngayon, tumawag yung aking kapatid kanina lang maga. Kuya, si Abby nasa Saudi, na-stuck sa airport dahil may bumbahan na yun na hindi maka-flight ang aeroplano. Baka hindi tayo tuloy. Pero ngayon lang nag-text, Kuya, sasakay na sa aeroplano si Abby at dadating siya ng maluwalhati dito sa atin. Anim mga anak nun, ang pangbunso ay lalaki, 6 por babae. Alos 4 sila nasa ibang bansa, anak ng kapatid ko. Yung bunsong lalaki, 27 years old, nakapasa sa engineering sa Pangasinan University. Alam niyo kung saan nagtrabaho? Sa Glorieta, sa Ayala. Supervisor, engineer, broadcaster. Dinalaw ko minsan dito. Naiilang ako, tinatawag ko ditong boss ng mga tao. Lalaki. Dahil siya nga in charge sa maintenance ng buong building ng Glorieta. Batang-bata, 27 years old. Pamangkin ko. Bakit? Kasi pinag-pray ni nanay yan. Wala pa yan, hindi pa engineer na ipag-pray na ng nanay tuding yan. May handog na yan sa Diyos. Kaya importante po, mga kapatid, mga kapamilya, ialay sa Diyos ang ating mga anak. Amen! Kung gusto natin mag-overflow ang biyaya ng Diyos sa inyong bahay, sa inyong tahanan, sa inyong pamilya, dedicate your family to God. Amen! Now, dito po sa lesson natin, story natin kay Hannah, anong spiritual na lessons meron
na ginawa ni Hannah na iwan niya sa atin ngayon. Kung nais natin mag-overflow ang biyaya sa atin ng Diyos, number one, sabi rito, pag may problema, manalangin. Amen. Pakitapit mo ba yung katabi? Sabihin mo, kapatid, manalangin. Yan. Manalangin lang po. Manalangin sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ganyan ang ginawa ni Hannah. Tinutokso siya, tinutuya siya, na siya'y baog. Ang Diyos ang nag-declare sa kanya na baog sa umpisa pa. Pero pwede mabago yun sa inyong panalangin. Amen? Amen. Pray. Para pa natin si Lord, pwede mabago. Dahil pursige kang mag-pray. Number 2, sa prayer, natin samahan ng paghamon. Ano po, para tumugon ang Diyos ng panata. Manata ka. Kung yan talaga ay kailangan mo sa buhay, manata ka, mag-fasting tayo. Ang request, ipaalam. Higit sa lahat, ipaalam sa lingkod ng Diyos na iyang request mo, basbasan niya. Magkaroon ng kapayapaan. Pagkatapos ng blessing ng lingkod ng Diyos, maging mapayapa. At magsaya dahil tinugunan, tapos na, meron na. Yung faith mo, lumalakad na. Nandiyan ba kayo? Amen. Minsan yung faith natin, hindi natin pinalalakad, nag-i-stack up pa rin. Ang pananampalataya dapat may gawa, at ang pananampalataya walang gawa ay patay. Kailangan mo palakaran mo yung faith mo. Huwag ka na mag-worry. At number 3, ibigay ang pinanata. Ano po kung sinagot na, ibigay sa Diyos. Walang labis, walang kulang. Dapat ganun. Ang Diyos, seryoso. Kung isang kasi, hindi naman ito kailangan ni Lord eh. Hindi mo na ibibigay. Hello? Amen. Naging sakit na tayo. Naging conceited na tayo. Hindi na natin naalaala ang panata natin nung nagpipray ka, lumulod ka, umiiyak ka. Kaya alam na ng Diyos yan. Alam na ng Diyos kaya hindi ka binibigayaan eh. Alam na ng Diyos yung iniisip mo. Ang Diyos ahead. Ang Diyos alam. Eh bakit ako tinutugon ng Diyos? Because of that kind of attitude na meron ka. Dahil ang Diyos is an all-knowing God. He knows what you're going to do. When you have the blessing, i-hold mo yan. Amen. Ganyan ka naman lagi hanggang ngayon, ganyan ka na ganyan. So paano mag-overflow ang biyaya ng Diyos kapag ganyan tayo? Wala tayong Hannah attitude. Hindi ko tayo bibiyayaan ng Diyos. Kapatid, sa ating church ngayon, kinikinita ko na hinahamon tayo ng Diyos. Bakit? Dahil sa 15-year-long years na ang KOTC, nangungupahan tayo. At ang prayer natin lagi, Panginoon, magkabahay na sana kami. Hindi na kami sana mag-rent, mag-uupa ng bahay. Pero nandito pa rin tayo. Sino nang gusto ng may sariling bahay, kasat kamay? Amen. Nagagawa natin ang gusto natin gawin dahil sarili natin bahay. Pero pag nangupahan ka, ang tanong forever na lang ba, mangungupahan ka? This is a challenge to all of us. Si Hannah ba, hindi siya na-challenge? Na-challenge siya, no? Sinasabihan siya ng gano'n. Sa atin ngayon, itina-challenge tayo ng Diyos. Kagaya ni Hannah. Tinuturuan tayo ng Diyos ngayon na mag-pray like Hannah. Nawa, matuto tayo, mamanata tayo. Hamunin ng Diyos. Pumasok sa trono ng biyaya ng Diyos sa pananalangin na ang Diyos ay maantig, maugat. Ang trono ng biyaya ng Diyos sa ating mga prayer. Na magkaroon tayo ng dedication at determinasyon.
Habang tayo po ay nagkakaisa, ang dyablo pilit na winawasan ang simbahan. Dahil gusto ng dyablo, ayaw tayong magkaroon ng bahay. Andiyan ba kayo? Amen. Ayaw ng dyablo na dumami ang miyembro ng KOTC. Pilit na tinuturo. Kahit gusto nating pagandahin, palaguin ng simbahan, pilit binabagsak ng dyablo. Huwag tayo nagpapagamit sa dyablo, kapatid, magsisi ka na. Doon sa aming pinuntahan kagabi, the church, ang nakalagay sa pader, 500 souls ang target for 2026. 500! Sabi ko sa KOTC, 50. Sisiw. Nakikita mo ang hilera ng mga kotse sa labas, puro kotse. Wala tricycle sa Lancaster, wala. Puro kotse. Mayayaman. Oo, mayaman sila ng tao doon. Bakit sila pinagpapala ng Diyos? Ang puso nila nasa Diyos. Amen. Puso nila nasa Diyos. Amen. Kapag sila nag-pray, kagabi, ang bawat head per head na numatin ng focus, 500 isa. Ang sasarap ng pagkain. Ang pagkain po ay overflowing. Bakit sila binibiyayaan? Tayo ba malayo doon? Pwede naman tayo dito, pagpalain. Nandiyan ba kayo? Amen. I-determine lang natin kung ano yung goal natin sa buhay. Ang goal ng KOTC, huwag tayo magpa-side track sa dyablo. Manatili tayong isa. Amen. Dahil kung walang pagkakaisa, wala ang simbahan babagsak. Antigin natin, ugain natin ang trono ng biyaya ng Diyos sa panalangin at sa pagkakaisa. Next slide. Tradisyong Pinoy, bayanihan spirit. Nasaan po ito ngayon? Alala ko ba ninyo yung ganyan? Kaya ko ba yung bahay buhatin na isang tao? Kaya ba ni Pastor Bal buhatin yan? Kaya ba ni Pastor Gaco buhatin yan? Sino makakabuhat yan? Palapakan natin ang ating sarili. Pero tanong, nasaan yan ngayon? Yung bayanihan, spirit. Bago magbukas, bibigyan ko yung pastor, kakantay natin yung I surrender. Isa pang slide. Alam ba niyo kung anong building yan? CCF, Christ Commission Fellowship sa Mayor Tigas, Pasig. Alam ba niyo kung magkano ang halaga ng building? 2.5 billion. Billion po, billion. In addition, sabi niya, to an estimated 600 million na lupa. Sa lupa po yan. At alam mo ninyo ang seating capacity ng CCF sa Ortigas? Alam niyo ang seating capacity niyan? 10,000 members. Nandiyan ba kayo? Amen. Ang isang miyembro dyan ngayon ay alam mo kung sino? Sino miyembro ngayon na ang anak po ni Henry C. Jr., isa po siyang matapat na miyembro ng church sa CCF. Pangalawa po, yung Judge Sereno dati, elder po dyan sa simbahan. Malalaking mga tao sa gobyerno, mga senador, dyan po sila. Bakit nandyan sila? Kasi napakalaki, napakalamig, napakagandang simbahan. Paano itinayo yan? Ni Peter Tansi, ni Pastor Peter Tansi, nagtuturo siya ng Bible study sa labas isang gabi, iniwan ang kanyang mga anak, dalaga. Ang isa sa anak niya, pinasok ng gam. Ang anak niya isa, ni-rape. Ni-rape.
Nagtuturo si pastor ng Bible study ang anak direct. Ano ginawa? Pastor Peter Tache, tumigil ba siya sa pagpapastor? Dinimanda ba niya yung mga nag-rape na gang? Hindi. Mana pa, hindi na demanda pinatawad. Binigyan ng ebanghelyo, ng gospel, hanggang saan CCF lumaki. Nandiyan mo ba kayo? Kailangan na natin i-surrender ang aming buhay. Magpagamit sa Diyos. Gawin ang tama. Hamunin ang Diyos. Kung nais nang ikaw ay gamitin niya at pagpalain niya. Ang kantang po ay surrender all ang mag-aantik sa ating puso ngayong umaga. Sundan mo ninyo ang awit ito. Isubo nyo ang inyong pamilya, ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong trabaho. Yes, ibigay sa Diyos ang lahat. Last mo inyong kamay, kapatid. I surrender all. Oh, yes, Lord God. Yes, I surrender all. All to be my blessed Savior, I surrender all. Tigil mo tayo sa kit. Basta ganun na. Kapatid, habang nakatigil itong kantang to, isipin mo sino ang iyong pinakamamahal sa buong puso mo na pwede mong isuko sa Diyos ngayong umaga. Pati ang pride mo, pati ang problema mo, pati ang iyong pamilya kung kasambahayan. Habang inaawit natin to, ilagay mo sa isip at puso at sabihin mo, Panginoon, I am surrendering them. All we have, I surrender it to you right now. Sige po, kanta natin. Yes. Hallelujah. Sige, kapatid. Yes, I surrender all. We surrender it all, Lord God. I surrender all. Hallelujah. All to be my blessed Savior, I surrender all. Tatandaan natin mamaya po ay mag-pray. Father, we thank you. Dahil itong aming sinusuko sa inyo ngayon ay inaabot ng inyong mga kamay at kumikilos at tumutugon ang mga kamay at aalagaan at iangat ang buhay ng lahat ng kapamilya namin nandito na may pangangailangan ng tuloy na pagkilos ng Diyos sa mga buhay. Bless these people, O Lord, right now and continue to minister to us. Lalo na sa aming mga kasambahay, sa aming kapamilya. Salamat, Panginoon Diyos, dahil Ikaw ang Diyos na sovereign, na may kapamahalaan sa lahat ng meron kami sa buhay. Ang hindi namin nakikita ay kita mo at alam mo. Panginoon Diyos, ang alam na namin ngayon ay isuko ang mga bagay na meron kami sa buhay sa inyong mga pangunguna at pagkapamahalaan. We really don't control our lives.
Ikaw lang ang may control. At magpala ng aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa church na ito na patuloy mong bigtisin ng pagkakaisa at pagtutulungan at pagmamahalan. I-declare namin ito, Lord. Ibuhos mo, Lord. Upang ang simbahan mo, EOTC, ay maging kaluwal-haluwalhati sa paningin mo. This is our prayer right now. Alam niyo, magsabi na, Amen.